some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. At another rainy morning, parang nung last Wednesday lang. Pero, syempre, naniniwala tayo na walang kahit ano na pwedeng humarang sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, di ba? Especially, ito ay ginagawa natin early in the morning. Bakit? Para bago pa man tayo pumunta, gumawa ng kung ano-ano, pumunta sa kung saan-saan, ay meron na tayong baon-baon na Word of God dahil naniniwala tayo na ito yung magpapalakas sa atin, ano, sa ating lahat ng ating ginagawa. At of course, dito sa studio ay kasama ko pa rin ang ating mga naggagandahang mga magkaribal na hindi na daw ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Si Sheila at si Rhea at si Sir Mark, of course, ang ating kasamang napakabait. At sa Google Meet, ayan, kasama natin si Ma'am Apple. Good morning po, Ma'am Apple, at si Ma'am Geraldine. Pwede ka rin mag-open ng camera mo, Ma'am Geraldine, para nasisilayan namin ng iyong kagandahan. So, sa atin pong pagsisimula, ay mananalangin po tayo.
para tuloy-tuloy na po. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa maayos na kapahingahan, sa buong magdamag, sa paggising niyo po sa amin na may panibagong kalakasan, may panibagong chance na muli po kaming makapaglingkod sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord, sa opportunity na ito na muli po kaming mag-aaral ng inyong salita. I pray for wisdom, O God, sa amin na mga magsasalita. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na maging blessing po kami sa aming mga kasama sa FB Live, sa Google Meet. At ano man po yung aming pinag-aralan, alam ko, Lord, na hindi namin ito ma-deliver ng maayos kung hindi po kayo ang mag-work sa amin. We can do nothing without you, O God. So please use us and guide us, O God. At gano'n na rin po, Panginoon, dahil hindi po maayos ang panahon, I pray na isustain niyo po yung internet connection, yung kuryente, para hindi po maantala yung pag-aaral po namin ng inyong salita. At si Sir Ariel po ay ingatan niyo rin po doon sa kanyang pinuntahan, nawa ay maging blessing din po siya doon. At wala po kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi sa lahat ng aming gagawin, sasabihin ngayong umagang ito ay maging pagpapala po kami sa aming mga kasama, Panginoon. Thank you rin, nakasama namin ngayong umaga si Ma'am Apple at nawa, Panginoon, kayong patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Muli kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawang pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagmamahal mo sa amin. We love you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. At sa ating pagpapatuloy ay hindi pa rin po binabago yung ating topic, patungkol sa soul winning. Sa ating soul winning. So, yun yung magiging topic pa rin natin. Unless po na may ibang sasabihin si Pastor. Pero ngayon ay July 2 na. Yan. Pero kahapon, accordingly, ay patungkol pa rin sa soul winning yung pinag-usapan. Kaya hanggang ngayon ay yun pa rin po yung ating pag-aaralan. Pero bago po tayo magpatuloy, Ma'am Apple, ay i-greet lang po natin yung mga nasa FB Live. Yan. Tignan ko nga kung. Ayan, ang dami na nating mga kasamang interns. Sa akin ay ang nagre-reflect dito, 90 na yung kasama natin sa FB Live. Of course, dahil dito sa mga kasama nating interns, nawa ay sa mga interns, hindi lang kayo nagbukas and then matutulog kayo. Maganda, makinig talaga kayo. Kung may mga King James Bible kayo, hawakan nyo rin para nakakasunod kayo habang nagbubuklat tayo ng mga verses sa Biblia. And then, kunin nyo kung ano yung mga maririnig ninyo para matuto kayo sa inyong spiritual na buhay. Ayun, si Ma'am Heidi. Good morning, Ma'am Heidi. Si Ma'am Emilia na nagsisend ng attachment ba yun? Tawag doon. At sino pa ba? Sino pa ba? Maliban sa mga interns. Ayan, si Pastor. Good morning po, Pastor RJ. At si Ma'am Joyce. Si Ma'am Mercy Cacho. Good morning po dyan. Maganda pa rin po si Baneneng. Si Brother Philip Pastrana. By the way, kasama na rin natin itong dalawang gwapo nating mga kalalakihan. Si Recom at si Roy. At si Ma'am Raquel. Good morning po dyan sa Cagayan. Baka mamaya si Ma'am Vivian mag-review din. Yan. Si Sir Digno Bacani Velasquez. Good morning po dyan sa Pangasinan. Si Ma'am Krisha Velasquez. At si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Yan. Mag-comment lang po kayo, sir. At babasahin po namin ang inyong comment. Ayan. At Ma'am Apple, hindi pa nag-good morning si Ma'am Apple eh.
pagkatapos yung bumati, pwede na rin po kayong magtuloy-tuloy sa inyong i-share. Kaya miss Good namin si morning, Ma'am Apple, pwede namin kayong pakinggan for the whole hour. Good morning, Ma'am Cherry. Good morning, ladies, at yung ladies and gentlemen natin dyan sa studio. Thank you so much po, Ma'am Cherry. And yes, long time no see. Ay, long time. Nakikinig naman ako sa devotion natin. And thank you po sa mga naka-FB Live, sa mga interns, and sa mga members po. And kay Sir Ariel na nasa, Spain. Good morning. Ay, good evening pala sa kanila. Buenas, 6 hours. Buenas dias ba do? Buenas dias, buenas tardes. Hindi ko alam, ma'am. 6 hours ahead daw tayo. So, bumata siya ng 6 hours. Okay, so since soul winning and siguro magte-testimony na lang ako and prayerfully maging blessing sa iba na parang sa akin din yung parang sa akin yung nararanasan sa kasalukuyan, maaring maging blessing sa inyo kasi yung importance ng soul winning. Previous weeks naririnig natin ano ang soul winning, ano yung mga importance, bakit tayo mag-soul winning, bakit tayo mag-involve. Ang dami nating narinig na mga about patungkol sa soul winning. So sa akin naman, siguro i-testify ko lang paano din yung paano ako ako din kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga soul winners at product din po ako ng panalangin. Panalangin talaga ng alam ko panalangin talaga ng nanay namin, ng mother ko. Talagang kasi nasa although nung bago siya nag-abroad ay dinadala kami sa church, dinadala na kami sa isang Baptist church, pero yun nga yung bago ko nakilala si Kristo, nagsisimba na ako sa isang Baptist church, pero hindi ibig sabihin nun ligtas ka na. Sinubukan naman ng magulang namin ng parent ko, na mama ko lang pala, ang parent ko na i-usher kami sa Panginoon, pero hindi ako agad-agad na naligtas nung nagsisimba ako sa Baptist Church hanggang sa parang kasi before Baptist Church parang nasanay na lang din akong magsimba kasi talagang dinadala kami ng ni mama sa simbahan. Parang nasanay na lang nagsisimba kahit mag-isa, kahit walang kasama, nagsisimba, gano'n. So parang naging routine na sa akin yung pagsisimba, naging habit yung pagsisimba sa akin. So hindi ko maalala nung bata ako kung na-witnessan or na-witness na present na sa akin yung gospel. Hindi ko maalala kung nagpunta na ako sa isang Baptist church, wala akong memory ng ganon. Although may mga pinsan kasi ako na very active na ahead sa amin, 10 years ahead sa amin, na very active na sa ministry noon sa mga Baptist churches. So ewan ko, wala akong medyo wala akong maalala. So sabi ng kuya ko noon, yung panganay namin, baka wala kang maalala kasi traumatic ang childhood natin. Ay, makulay ang namin, ang childhood, kaya hindi na natin isasama yun. Napaka rainbow color. Yes, napaka makulay. So doon, nasanay na lang ako nagsisimba hanggang sa nag-abroad na si mama, nag-asawa na ako, nagsisimba pa rin naman ako. Umalis na ako sa dati kong sa Catholic Church kasi dati ako sa Catholic Church. So yun, nakikinig naman ako doon, nakikinig ako sa mga preaching, nakikinig ako sa mga nasisharean din nila ako. So hanggang sa na-memorize ko na lang kung ano yung way of salvation, ang paraan para maligtas. So by head knowledge, alam ko na totoo ang Diyos, alam ko na totoo ang langit, totoo ang impyerno. Alam ko yung sasabihin nila na kapag tinanong ka, ligtas ka ba? Ano ang ibig sabihin ng ligtas? Alam ko lang yung sasabihin ko na kasi tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and
Savior. O di hindi na ako tatanungin. Alam ko lang yun, alam kong sabi. Alam ko yung mga ganun na bagay hanggang sa nag-asawa ako, hanggang sa point na nag-invite na rin ako ng hanggang sa may sarili na rin akong or may earnings din ako, nagta-tithes na rin ako, nag-invite ako ng mga tao sa simbahan, pero yung iba narinig na yung testimony ko eh. Pero sa sarili ko, pag mag-isa na ako, sa loob-loob ko, deep inside me, wala akong inner peace. Hindi, ibig sabihin, hindi ko alam kung ako mismo ay pupunta sa langit. Hindi ko alam kung bakit kaya alam ko naman na bakit kaya ganito na ang gulo, para bang very very fearful ako na matatakutin ako sa ano na yon, sa future, yun talaga. Matakot ako sa future, matakot ako ano kaya mangyayari, ganito ganyan, paano na kaya sa ganito, paano na sa ganyan. So may anxiety na ba. Okay. At alam ko na nagsisimba, nagta-tithes, nagdadala ng tao sa simbahan, pero mismo ako hindi ko alam kung ligtas ako. Alam ko kung sasabihin, save ka ba? Sasabihin mo na, oo, kasi tinanggap ko si Jesus Christ sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero yung reality between me and God, hindi ko alam. Hindi ko talaga sure, sabi ko. Pero bakit alam ko naman yung salvation? Pero hindi ko sure. Ganyan. Hanggang sa nag-abroad na si Mama, yan, alam ko na lagi niyang pinagpipray kami kasi pag tumatawag, yun naman ang lagi niyang sinasabi, yung nagsisimba ba kayo, ganito, ganyan, about sa church, ang sinasabi. Tapos nagte-testimony siya kung ano yung mga supernatural experience niya with the Lord, yung mga ang sarap pakinggan nga, nakikinig ako sa mga testimony niya pag tumatawag, tapos yung soul winning niya, kung ano yung ginagawa niya sa abroad, ano yung pag-hand out niya ng mga tracts, mga ganyan, yung mga nami-meet niyang mga pastor, yung mga sinishare niya sa amin pag tumatawag. So hanggang sa may na-meet siyang pastor na nag-visit sa Australia at pinag-pray niya, tapos yun kung ni-request niya na pumunta dito sa hindi taga Baguio yung pastor, hindi siya taga Baguio, taga Urdaneta, pero hindi pa siya as in taga Urdaneta, nakalimutan ko yung lugar. So sinadya niya na from Australia, nung tapos na yung visit niya sa Australia, sinadya niya kami. No, grinant niya yung request ni Mama na kung pwedeng pasyalan kaming mga anak niya na sabihin ulit yung gospel. So yun yung araw na yun, nasa Trinidad kami. So sinadya niya talagang i-visit kami isa-isa, and parang ako ata yung una niyang pinuntahan. So sinulat lahat ni Mama yung mga pangalan namin, yung mga, kasi halos kanya-kanyang buhay na din kami sa mga panahon na yun kasi matatanda na kami. And that time, no, yung nag-visit yung pastor na kung pwede, kasi nung that time may business sa KM4, so yun yung minamanage ko. So kung pwedeng mag-Bible study, ganito. So after a series of Bible studies, ganun, nagpipray pa rin ako. Bakit? Hanggang sa napunta ako sa point, no? So dati very fearful ako, ang dami kong anxiety, ang dami kong worries sa buhay, ang dami kong iniisip na parang lagi akong takot. And syempre mas takot ako sa impyerno kasi alam kong totoo ang impyerno. So hanggang sa lumuhod ako sa Panginoon na kailangan kong malaman kung totoong anak mo ako. Yan, lumuhod ako na nagpipray ako, nagbabasa din ako ng Bible noon, pero hindi ko naiintindihan. Wala akong mga memories sa mga nababasa ko. Every time na matapos ako mabasa, wala akong memories, hindi ko maintindihan. Until that time nga na may dumating na pastor. And then after that prayer, siguro after a week, yun, dumating na yung pastor na yun. And then nagkaroon ng series of Bible studies sa KM sa Trinidad. And then after siguro a month, tsaka ako kinonfront, ikaw, sabi. Kasi ako, parang ano din ako parang ligtas. Parang ligtas din. Kaya hindi niya ako siguro, baka nag-worry na, siguro indirectly, pero parang ang tinatarget talaga yung mga employees, pero
ako lang yung naging daan, parang ganun. Pero siguro akala niya ligtas ako. Hanggang one time, siguro talaga yung prayer na yun, ikaw ba, Sister Apple, sabi niya, ligtas ka na ba? Sabi niya ganyan. Totoo ba bang tinanggap si Jesus Christ? Siguro yun yung kailangan ko talaga na yung series at salamat sa Panginoon kasi talagang yung series of Bible studies namin patungkol talaga sa salvation, talagang verse by verse yung ginawa niyang presentation sa amin. And then yun na yung sinabi niya sa akin na ikaw ba talaga totoo mong tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior? Totoong tinanggap? Parang ngayon ko, parang walang naglakas ng loob sa akin noon na nagsabi sa akin ng ganun. Na, so yun na yung aking turning point hanggang sa nilid na niya ako sa prayer, sa sinner's prayer, hanggang sa ayun na, parang automatic na automatic na gumaan na yung pakiramdam ko. Parang ang laki-laki ng natanggal sa akin. Wala na yung fear. Parang si Brother Ariel, pagkatanggap niya kay Jesus Christ kinabukasan, ayaw na niya ng alak. Kahit amoy, kahit patak, kahit wine man yan, ayaw na ayaw niya as in. So, ganun din yung effect sa akin na parang nung binasa ko na yung Bible, parang, ay, ganito pala to. Ay, parang feeling ko talaga parang buhay na buhay, para akong nanunood sa sine. Yung pag nagbabasa na ako ng Bible, parang TV yung yung tinitignan ko na may audio, na may mga pictures, may mga nai-imagine ko na. Amen. Ganun yung effect sa akin ng assurance of salvation ko na totoo ko na tinanggap si Jesus Christ as my Lord and Savior. So doon yung wow, talagang ganito pa talaga yung ligtas, yung totoong ligtas. So sinagot ng Panginoon yung tanong ko na gusto kong malaman kung totoong anak mo ako. And years kasi parang after college ata yun. So years nag-asawa na ako. Ako pa lang na alam ko yung way of salvation. Alam ko yung sinasabi nila na kaligtasan. May conviction naman ako na may totoong ang Diyos, may langit at impyerno. Pero bakit ako pag mag-isa ko na, pag matutulog na ako, kapag deep inside me, nababother pa rin ako. Takot pa rin ako. Ganun. So, nung tinanggap ko na ng totoo si Jesus Christ as my Lord and Savior, lahat na parang bago na ang lahat. Totoo yung totoo yung sinasabi na hindi mo ma-explain hanggat ikaw mismo yung maka-experience sa salvation ng Panginoon na yun. Hanggang sa dumating din ako sa point na alas 4 na ako nagigising ng umaga para magbasa ng Bible. Wow, amen. Para magbasa ako ng Bible, tapos magpe-prepare na ako ng breakfast, or kasi doon maagang pumapasok yung asawa ko, 6:30 nasa school na. Kailangan so nagpe-prepare ako. Pag alis niya, babalik ulit ako sa Bible ko, hanggang 3 PM na ng hapon bago ako maglilinis, maglalaba, magluluto, mamamalengke na nagagawa ko before pa ulit pumasok ng pagbalik ng school ni husband. Kasi yung asawa ko, si Sir Ariel, ay ayaw niya ng career woman. Kaya sa bahay lang talaga ako. Gusto niya siya lang yung career ko. Ayaw niya ng career woman. So, biblical naman siya kahit wala pa siyang Bible sa part na yun. So, ganun yung nangyari sa akin sa daily, month, hanggang sa isang taon. Grabe yung yung hunger ko ba. Pag tayo ay totoong ligtas, talagang magkakaroon ka ng hungering and thirsting na sinasabi. Yung gutom na gutom ka ba sa salita ng Diyos? So, gutom na gutom ka na makilala ang Diyos. Kung sino siya, ano yung magagawa niya, ano yung kapangyarihan. Kasi nung nakilala ko ang Diyos, sobrang ang laki ng na-lift up. Amen. Natanggal yung natanggal sa bigat ng dibdib mo na yung wait lang, Ma'am Cherry. May tissue ako, ma'am. Gusto mo? Wait lang. Yung bang alam mo yung katotohanan na sa kababasa mo ng Bible,
yung binuksan ba, yung revelation ng ng Panginoon sa iyo through the Bible, yung nalaman mo yung access mo sa Kanya. Amen. That's right. Sobrang napakalaking bagay. Excuse me. Hindi ko alam, naiiyak ako. Sorry. Okay lang yan, ma'am. Yun nga yung burden. Kaya nagpupursigi tayo na mag-soul winning kasi gusto nating ipasa yung faith ba na kung po pwede lang mamana nila yung faith, yung knowledge. Yes, that's Na yung right. knowledge na yun ay totoo, yung hindi lang basta alam natin sa isip natin, kundi Amen. talagang may yung access mo talaga na yung pagiging anak ng Diyos. Iba talaga yung yung parang yung kahit anong nangyayari sa paligid mo, hindi ka nag-worry. May war, may famine, Amen. may na yung dumating ka pa sa point na parang na yung lindol, yung parang tinitignan mo na lang yung salamin na nag-move pero hindi ka natatakot kung tatamaan ka man o hindi ko mamamatay ako. Yung ngayon, matutulog ka lang, tinitignan mo yung mga nag-move samantalang yung paligid mo sobrang nag-worry na, nagpapanik sila sa mga nangyayari. Hanggang sa dumating na sa point na pati yung struggles, yung mga problem sa buhay ay pinagpapasalamat mo na sa Panginoon. Amen. That's right. Alam ko, sasabihin mo sa sarili mo na, salamat Panginoon sa mga pinagdaraanan ko kasi alam ko na your glory will be revealed. Mas makikilala kita sa panahon na ganito. And yun yung pagka nagso-soul winning o kaya nagdi-disciple tayo, yun yung gustong-gusto ng puso ko na sabihin. Kaya parang minsan na parang forceful kami na mag-invite Yes. ng tao na mag-share. Pero kasi parang sa amin, alam namin yung importance na alam namin yung benefit talaga, yung hindi lang, Yes. kung may mas maganda pang word sa benefit ay hindi mo talaga ma-describe, hindi lang siya basta benefit ng isang Yes. magpagiging anak ng Diyos na talagang susunod ka sa Kanya. And napapasalamat ako sa Panginoon kasi pastor mismo yung mga pastor at pastor's wife yung mga nag-disciple sa akin, even sa mga prayer life, yung mga ganun, sa mga napuntahan kong churches kung saan ako dinala ng Panginoon bago din pumunta sa PMA. Din na sa PMA ako, sina pastor din, tsaka Ma'am Sheila, then yung mga ibang mature na Christian, yung bang hindi natatapos yung pagsisik mo sa Kanya. Amen. Yun, yung mag-seek talaga. Kung totoong ligtas tayo, talagang may desire mo talaga na mag-seek. At yung sinasabi nating love natin ang Panginoon, yung bang ang gusto mo is gawin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Yung point na nag-usap pa kami ni Brad Ariel, siguro pag hindi kita naging asawa, ganito, mga ganun, yung nasasabi na namin yung sa isa't isa, yung I love you but I love God first, but I love God more, ganun, yung mga ganun na point. So, napakasarap, hindi lang sa pakiramdam. So, yung kaligtasan natin ay hindi nga, sabi nila, hindi base ito sa emotion. Kasi nung naligtas naman ako, hindi nung pinipresent ulit sa akin yung gospel, hindi naman ako yung umiiyak, kumahagulgol na finally alam ko na. Pero alam ko na ligtas na ako. Yung hindi lang siya feelings, pero hindi ko hindi yung feelings lang na emotion na wala na yung motivation na kapag nararanasan mo na yung mga problema, kasi bakit anak ako ng Diyos, ganito yung mga nararanasan ko. Yung ang bilis ng parang ang bilis ng ginawa ng Panginoon na sa growth, ganon, na bakit yung sabi ko, yung hindi na yung emotion yung
pinapakinggan mo, hindi na yung ano nararamdaman ko, yung kahit na paikot-ikutin ka, alam mo na anak ka ng Diyos, na kahit na anong naririnig mo, alam mo na, nadidiscern mo na, o napifilter mo na yung mga naririnig mo, kung galing ba sa Diyos ito, o galing sa sarili mo lang, yung mga ganon na bagay. So yun yung gusto ko talagang, nawala na yung, in-outline ko yung sasabihin ko, pero nawala. Mag-change, yun nga yung impact ng salvation ko, mag-iiba na yung perspective ko. Yung araw-araw ka na sure na pag namatay ka, pupunta na ako sa langit. Yung ganyan. Sure ka na at peace ka, na compared noon na very fearful, na sobra, hindi ko ma-describe yung fear ko noon pero may isa na yan nagsabi sa akin, ano siya din, pastor's wife, yung sin na parang ayaw mo pang bitawan is yung fear. Kaya tapos pinabasa niya sa akin yung doon sa Revelation about sa sin, sa fear na yun, na ang dami kong fear. Yung iniisip ko yung mga kapatid ko, iniisip ko yung mga ganito, ganyan, yung hindi lang sarili. So yun, very fearful ako, at yun nga yung impact sa akin ay meron na akong hindi ma-explain na katahimikan ba, hindi lang sa feelings, pero kahit wala na yung feelings na yun, na peaceful, alam mo na tahimik na yung buhay mo, na hindi ibig sabihin nun na wala ng problema, hindi na makakaranas ng mga pain or struggles, pero at peace ka, na kaya naging ano ko, masyadong tinuro ng Panginoon sa akin yung Romans 8:28 to 29 na yun. Sinasabi ni Brother Riel sa inyo na naging Bible verse ko rin yung John 1:9 na if you confess your sin. So, ganito pala yung kapag binabasa ko na yung Bible, tapos pupunta, kasi nauna kong binasa yung New Testament nung bagong ligtas ako. Tapos nung punta ako sa Old Testament, ganito pala. Kaya pala nung ito sa libro na to, ganito, kaya kasi ganito. Nakukonect mo, binibigyan ka ng Panginoon ng knowledge. Hindi sa dahil matalino ka, pero alam mo nang nanggagaling sa Diyos. Mismong Diyos ang nagbibigay sa iyo ng knowledge, ang kumakausap sa iyo. Ganun yung yung effect or impact ng isang taong ligtas, na alam mo na anak ka ng Diyos. Amen. Yung alam mo na, wow, heir pala ako. Wow, may access ako. Wow, I can open my mouth boldly. Wow, I can come to the throne of God boldly kahit alam kong makasalanan ako. Diba? Yung, as is na ikaw mismo pumunta ka sa Diyos, na hindi mo na kailangan maging perfect pa, hindi mo na kailangan tanggalin mo lahat ng kasalanan mo bago ka makalapit sa Diyos. Yung talagang ikaw tatanggapin ka ng Diyos kung sino ka, and yung as in itinuro pa sa akin ng Panginoon yung talagang importance ng prayer of confession. Malalaman mo talaga kung ano talaga yung humility and meekness. Iba yung worldview tsaka God's view. Amen. Yung worldview ng humility at tsaka God's view ng humility. Yung ma-amaze ka ba na magkakaroon ka parang ang tali-talino mong tao, ganun. Yes. Pero alam mo, hindi mo makiklaim na galing sa'yo, na sa'yo matalino ako That's right. Hindi, alam mo na by God's grace, alam mo na nanggagaling sa Diyos yung mga knowledge na yun, yung mga wisdom na yun. So kapag tayo, ayun na yun, yung nasi-share ko na yung salvation ko, na may confidence na ako yun, nagkaroon ba ng burden din na pag may nakikita kang tao, ang bait naman ng taong to, grabe naman ng taong to, pero pupunta kaya siya sa langit? Ganun na yung lagi mong naiisip. Pag may namimit ka, pupunta kaya ito sa langit? Yung mga ganun. Anak kaya ito ng Diyos? Yung mga ganun na yung mga naiisip mo noon, na parang nagbibuild ka ng relationship for soul winning or for discipleship, na ganun na lang yung isip, hindi na yung mga kung ano-anong na hindi na nagbibuild ng network for business or pero para lang sa kingdom ng Panginoon. Yung desire mo na mag-soul winning, madala sila sa Panginoon, yun na yung desire mo, kaya ka nagbi-build ng network. So nung naligtas ako, dumating din, wala na yung mga friends ko. Wala na akong fellowship sa mga dati kong friends. Yun na parang
naging clear. Tapos yung mga naging friends ko na lang, yung mga disciple, yung mga nadadala sa simbahan, yun na yung mga nagiging friends ko. Yun, wala na yung pag nag-invite ng mga kung ano na yon, yung mga punta tayo dito, Socials. punta tayo doon, wala na, wala ka ng desire, parang halos wala ka ng time para sa ganung bagay. Ewan ko, hindi ko na dinadi-desire yung mga ganun. Wala nang appetite sa mga ganung bagay. Kasi nai-enjoy mo na yung fellowship, yung relationship, yung intimacy sa Panginoon. So, yun lamang, Ma'am Cherry. Thank you so much. Hindi ko man maayos sabihin. Amen, Ma'am Apple. Talagang blessing talaga 'yan, Ma'am, yung narinig namin. At nakakatuwa po na makarinig ng ganong klaseng testimony na yun yung totoong experience ng salvation. At actually yung testimony ni Ma'am Apple, yung glimpse nun ay unang-una ko ring narinig yun noon nung hindi pa kami ganito noon sa morning devotion. Meron kaming high school devotion. Na-invite ko siya. And then doon siya unang nag-testify patungkol din sa kanyang salvation. And isang bagay na tumatak sa akin, yung sinabi niya na, alam ko yung paano yung kaligtasan, ganon. Pero hindi pa ako sigurado hanggang sa may nag-confront sa akin. Yun talaga yung isang bagay na tumatak sa akin na maaring marami tayong nakakasalamuha, nakakasama, nababahagian na pwede rin talaga nilang sabihin yun na kilala nila ang Panginoon, tinanggap nila si Kristo. Pero yung i-confront mo sila kung totoo ba, naligtas sila at totoo bang tiyak nila 100% na sa langit sila patutungo, ay maaring marami pa rin dyan magsasabi na hindi. Kaya nga, actually Ma'am Apple, after nun yung devotion natin na yon, yung aking soul winning, even sa mga Bible studies namin, ay talagang I see to it na I confront them with that kind of question. At kahit doon sa mga Bible studies namin kahit si Ma'am Feli kasi nung dumating siya dito, sinasabi niyang baptist na siya. Ayan. Pero sa mga series din ng mga Bible studies namin, dumating siya sa point na sinabi niyang, Ma'am Cherry, hindi ko talaga natitiyak. Hanggang sa binahagi ko ulit, tumanggap uli siya. So sabi ko, ano ngayon, Ma'am? Tiyak mo na, Ma'am, ngayon ko pa lang talaga na sigurado na sa langit ako patutungo. Dumating din talaga siya sa point na ganun. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng mga nagkiklaim na tinanggap nila si Kristo ay totoong totoo, no? Kaya nga hindi in vain yung ginagawa natin na paulit-ulit. 'Di ba yung sinasabi ni Pastor, huwag niyong tatanggalin ang salvation every time na meron kayong Bible study. Dapat yan lagi yung basic na pinag-aaralan nyo. Other than halimbawa, may mga pag-uusapan kayo, church attendance, Christian or Christian living or anumang doktrina, dapat hindi mawawala ang pag-uusap nyo patungkol sa salvation. Kasi ganun po talaga ka-importante yun. Na paulit-ulit nating sinasabi sa kanila paano totoong tanggapin ang Panginoong Jesus, no? Kasi yun nga, isa si Ma'am Apple sa makakapag-testify na kahit ang tagal mo na sa simbahan, kung hindi mo pa talaga totoong tinanggap si Kristo, para saan yun, 'di ba, yung pagpunta mo? And kanina nga habang nagsasalita si Ma'am Apple, yung sinasabi niya na kahit na-stumble na yung buong kapaligiran mo, pero ikaw maayos pa rin ang kalagayan mo dahil may peace ka. Kaya sabi ko nga, naalala ko naman yung sa Psalms chapter 4 verse 8, sabi niya dito, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me to dwell in safety. Talagang hanggang hindi mo nakikilala yung totoong Diyos sa buhay mo,
hindi mo ito masasabi, 'di ba? Kaya nga yun yung sinasabi nila na pwede kang makabili ng pinakamahal na kama, pinakamagandang kwarto, 'di ba? Pero yung masarap na tulog, tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin nun. If we have peace, no? At yung peace na yun ay galing yun sa Diyos. So, thank you very much, Ma'am Apple, sa napakagandang testimony. At yun nga, sa ating panalangin na ano man yung sabihin natin dito ay maging blessing tayo. Naniniwala po ako na blessing din yan sa mga kasama natin kasi ako mismo po ay sobrang na-bless. At dito sa ating pagpapatuloy ay nais kong ipagpatuloy kasi nga ang babasahin natin ay nasa 1 Timothy chapter 4 verse 16 yan. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, syempre ilang buwan na po natin, this is our 3rd month already na pinag-uusapan itong patungkol sa soul winning and discipleship, and commit to win and disciple our family. Ibig sabihin, hindi lang basta isang beses pupunta ka sa area mag-win, isang beses magsasalita ka sa pamilya mo para mawin sila, hindi, kundi mag-commit ka na gagawin mo yun, no matter the cost, di ba? At hindi lang 1 week, 1 month, or 1 year, but if it's a commitment, hanggang sa huling hininga mo, dapat ay ginagawa mo ang bagay na ito. Kaya dito sa chapter 4 verse 16, 2 verses lang po yung babasahin natin. Sabi dito, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Yan. And then, sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, sabi niya dito, ay, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ayan. So, ano yung common na word dito? Continue. Yan. Dahil nakita natin, yung testimony pa lang ni Ma'am Apple, di ba? Kung nakita mo yung benefits, kung nakita mo yung, ano yung sabi niya kanina, yung access mo, yun pa lang talagang, totoo yun, ma'am. Ako talagang na-experience ko yun nung bago din akong Kristiyano na, noong nalaman ko na, pwede na pala akong magdiretso sa Panginoon. Kasi noon, nagpipray din ako nung unbeliever pa ako. Nagpipray din ako, pero wala akong assurance na nakakarating sa langit yung panalangin ko. 'Di ba? Dahil noon, ang naaalala ko, nagpipray ako kasi I have fear. Natatakot ako. Halimbawa, matutulog ko sa gabi nung bata pa ako. Natatakot ako na baka merong biglang, masasamang loob. Ganyan, kaya magpipray ka, naiingatan niyo po kami. Ganyan. Ang sinasabi ko pa, send your angels to protect us. Ganyan. Kasi nga, hindi ko pa talaga alam. Pero nagpipray ako. Pero hindi yun because of my salvation, but because of fear na baka merong dumating. Kaya dahil alam ko na ang Diyos yung pwedeng mag-protect sa akin, nagpipray ako sa Kanya, ganon. Diba? Pero alam nyo, lahat yun, totoo yun, no? Yung akala natin, nung nasa world tayo about Diyos, na akala natin alam na natin, skin deep lang pala yun. Napakababaw pa lang pala. Pero pagka dumating tayo sa point na totoong nakilala natin ang Panginoon, nalaman natin lahat itong mga bagay na ito, ay talagang ma-appreciate mo, and hindi pwedeng hindi mo isiwalat. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi mo ibahagi sa iba. 'Yun ang lagi kong example. Every time na nag-share ako or nagba-Bible study ako and we are talking about soul winning or sharing to other people yung gospel. Lagi kong sinasabi, parang nakatikim ka lang ng masarap na ulam sa isang sikat na restaurant, di ba? Halimbawa ay may bagong bukas na restaurant dito sa Baguio at pumunta ka doon, kumain ka. Imposibleng hindi ka proud na ipamalita, di ba? Uy, natikman ko yung doon, ang sarap. Anong sasabihin mo? Dapat matikman mo rin. Di ba? Dapat ma-experience mo rin. Yun, ulam nga lang yun pagkain lang naman yun. Pero, bakit gustong-gusto mong sabihin sa mga kakilala mo na dapat ma-experience mo lang? Ito, inner peace. Yung,
assurance of salvation. Yung lahat na, wala ka nang pwedeng i-compare, 100% nakatiyakan ng langit. Bakit nahihiya tayong i-share? Diba? And kaya nga, yun nga, kung makikita talaga natin, si Ma'am Apple hindi siya umiiyak dahil nalulungkot siya, kundi yung iyak niya talagang makita mong nandun yung burden, nandoon yung pagkilala niya kasi nandito na siya sa napakagandang kalagayan, di ba? Dahil nung tinanggap niya ang Panginoon. Kaya naiyak siya. Honestly, ewan ko sa inyo kung ganun din yung naramdaman niyo. Pero ako ganun din kasi, di ba, being the wretched one that I am, lagi kong sinasabi, basurang buhay na meron ako. Walang kakwenta-kwenta. Pero pinulot ka ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa'yo na walang kakwenta-kwenta. Ngayon may kwenta na yung buhay mo. Di ba, yung mga ganun, hindi pwedeng hindi ka iiyak eh. Kaya honestly, ako hanggang ngayon, every time na nagsishare ako ng gospel, maraming pagkakataon na naluluha pa rin ako. Na every time na sasabihin ko na yung ginawa ng Panginoong Jesus, hindi pwedeng hindi ka maluha, 'di ba? Na sasabihin mo na while we were yet sinners, Christ died for us, 'di ba? Sa ganitong kalagayan ko na ako ay makasalanan, minahal pa rin ako ng Diyos at siya ay bumaba dito sa lupa, iniwan niya yung splendor ng langit para lang sa akin. Na wala naman siyang makukuhang benefit sa akin, ganun. So talagang yung love ng Panginoon, hindi natin kayang unawain. Pero salamat na lang, hindi man natin naunawaan, but we are one of the beneficiaries of His love, 'di ba? We are one of the partakers ng kanyang pagmamahal nung niligtas niya tayo sa mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan, 'di ba? Kaya siguro kung totoo 'yun, kung totoong tinanggap natin ang Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maiyak. Hindi emotion ito hindi emotion ang pinag-uusapan dito, kundi yung reality na alam mo na ang daming natanggal sa'yo nung tinanggap mo ang Panginoon. Umangat ka ng husto, 'di ba? Na undeserving. Yun kasi na kung tutuusin, 'di ba kaya nga grace, because it is an unmerited favor. Kaya sinasabi natin yung grasya ng Panginoon, kasi hindi naman natin yun pinaghirapan, kundi tinanggap lang natin as a gift, yung eternal life. At ngayon, ang gagawin na lamang natin is to continue. Yan. Kaya nga sabi, but continue thou in the things which thou hast learned. Ano yung natutunan natin? Ito actually ay admonition ni Paul kay Timothy, no? Dahil si Paul po yung spiritual father ni Timothy. Pag sinabing spiritual father, siya yung nag-disciple, siya yung nag-win, tapos dinala niya sa church, tinuruan niya ng lahat ng bagay. So, being ngayon na ngayon alam na natin yung soul winning, 'di ba? Alam na natin lahat 'yan. Ang susunod lagi doon is to disciple. Kasi nga kagaya ng testimony ni Ma'am Apple na paano kung nasyaran lang siya tas wala na, 'di ba? Maaring tinanggap niya totoo ang Panginoong Hesukristo, pero yung hindi niya na-enjoy yung Christian life niya kasi nga may fear pa rin siya. May mga anxiety siya. Bakit? Kasi hindi na-explain ng hinihimay-himay yung salita ng Diyos sa kanya, 'di ba? Pero tingnan niyo, dahil one pastor's wife one pastor after another, yung mother niya, 'di ba? Lahat 'yun ay nagtutulong-tulong para i-disciple siya until such time na na-realize niya na wait lang. Ganito pa rin pala yung kalagayan ko. Kasi kung walang ganun, 'di ba? Mananatili siyang fearful. 'Di ba? Kasi actually ako naniniwala ko na noong may unang nag-share kay Ma'am Apple, maaring totoong tinanggap niya ang Panginoon, pero yung assurance niya ng salvation, yung eternal security, yun yung wala pa siya. Kaya nga kailangan may mag-disciple, may patuloy na magturo, kagaya ng ginawa ni Paul kay Timothy, 'di ba? Kaya nga ang sabi niya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Ngayon at sure ka na sa kaligtasan mo, sure ka na ikaw ay inihiwalay na ng Panginoon sa worldly system. Sure ka na ngayon ay ginagamit ka na ng Panginoon. Kasi 'di ba, ang ganda ng sinabi
ni Timothy doon sa First Timothy chapter 1 verse 12 na sabi niya, I thank Christ Jesus, saan na ba yun? And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Sure na siya na may ordination ng Panginoon sa kanya. Idinlagay niya, binigyan siya ng ministry. Ngayon at lahat ng mga bagay na ito, natutunan mo na assured ka na, ang susunod na gagawin mo, continue. 'Di ba? So, hindi lang ito para sa mga bagong Kristiyano actually, kundi para sa atin lahat. Na napakasarap alalahanin lagi yung unang araw na tinanggap mo ang Panginoon at nagbago ang iyong pananaw sa buhay. Nabago yung sistema mo sa buhay, yung lifestyle mo. Sabi ng mga kapal, nawala na ako ng gana sa mga kung ano-anong mga lakad na kung punta sa ganito, kain sa ganito, ganyan. At least ngayon, ang mga sinasamahan na lang niya ay yung mga kapwa Kristiyano na pag nag-usap-usap ay patungkol sa gawain, di ba? Actually, sa totoo lang ako, ganun din ako eh. Although nung nakilala ko ang Panginoon, ang una kong ginawa ay nag-share ako sa lahat ng mga kakilala ko, mga kaibigan ko, family ko. Ginagawa ko pa yun through letter. At alam ko, yellow paper pa yung pinagsulatan ko noon na isinend ko sa pamilya ko. Sabi ko, basahin niyo po ito. Hinandwritten ko talaga yon kasi maaring pag gospel tracts na isesend sa kanila, hindi nila babasahin. 100% katiyakan ng langit, baka hindi sila interesado. Pero handwritten na sinulat ko para basahin nila mula simula hanggang at hanggang sa dumating ako sa bahay, i-share ko ulit yung kaligtasan. And then inisa-isa kong pinasyalan yung mga dati kong kabarkada, mga dati kong kainuman. Ayan, at sabi nila, ikaw na ba yan? Hindi na sila makapaniwala dahil nakapalda na ako. Nag-share sa kanila. At although ang consequence nun, hindi ko na sila naging close friends. Unti-unti na silang naglayuan sa akin. Kasi wala na akong i-invite kundi church. Punta tayo sa church. Ganyan. Maaring nakapunta sila 1-2 beses, pero hanggang sa hindi na rin sila naging sa akin. Pero that's okay. Dahil alam ko na yun ay bunga ng aking kaligtasan. Dahil kung the same pa rin, kasama ko pa rin sila sa lahat ng mga ganun, di walang nagbago sa akin, di ba? So, totoo yun, na maaring hindi natin alam yung mga nawiwin natin sa area, yung mga nakakasalamuhan natin, mga kaibigan natin na nababahagian natin, one day magkaroon din sila ng ganitong testimony, di ba? Na hindi natin namamalayan na isa ka pala sa ginamit ng Panginoon para mabago ang buhay ng taong ito. Kaya nga, huwag tayong manghinawa. Let's continue in doctrine. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Na, sabi dito, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Yan, hindi lang yung nawiwin natin ang nasisave. Sino? Kasama po tayo doon. Bakit? Every time na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, di ba nare-refresh sa atin yung salvation natin? At kung halimbawang sa mga oras na yun ay meron ka sanang gagawing hindi maganda, dahil nakapag-share ka, maisip mo na naman, oo nga pala, niligtas na pala ako ng Panginoon. I am a new creature. So, hindi ko na itutuloy ito. Di ba? So, yun, lahat yun ay kung makikita lang talaga natin ang kagandahan ng pagiging isang Kristiyano, isang soul winner, at isang discipler, naniniwala ako na kahit anong meron ka, pwede mong ipagpalit yan. No? Kaya nga, hindi ko lang naman alam pero sa aming mga full-time, kagaya nila Baneneng, ganyan. Yung sabi nga niya na magpapasok sana siya sa PMA, pero wag na lang, dito na lang ako sa gawain. Hindi siya nagkamali sa ganong desisyon. Dahil ang ipinagpalit niya sa PMA ay yung hindi masukat na pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Na ngayon ang desisyon niya ay ibahagi na lang sa iba. At gusto niya yung wala siyang kaagaw sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paggawa para sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? So, kaya yung iba, maaring iniisip nila, bakit kaya itong mga ito?
dami-daming mga opportunities, pero mas gusto pa nila yung ganun. Ganun. Actually, sa pamilya namin, yun ang lagi nilang sinasabi, yan si Cherry, ganyan. pero sa akin talagang, bahala kayo dyan. Basta ako, masaya ako dito. Yan. So, yun po ang pinakamaganda na makita natin na, after all, pagka tayo po ay nag-commit na mag-win ng souls, nag-commit na mag-disciple, ay dapat tuloy-tuloy. We have to continue. Keep going. At kung medyo na di-discourage tayo, balik ka na naman sa simula. Paano ba ako naligtas? Ano ba yung simula ko sa aking Kristiyanong pamumuhay? And then pag na-refresh ulit yun, maalala mo ulit, yes Lord, totoo nga pala talaga. So, pagka medyo feeling mo napupuyat ka at ayaw mong mag-pray, ay, sandali lang. Balikan mo uli yung iyong kaligtasan. 'Di ba? Laging ganun. Kaya, hindi lang tayo yung nasisave din yung mga tao na nakikinig sa atin. And then, one day, hindi natin alam, isang preacher, yun pala yung nasharean mo dati. 'Di ba? So, it's not in vain. Anything na ginagawa natin para sa Panginoon will never be in vain. So, let's continue. Yun. So, I hope na naging pagpapala po ito sa atin, and syempre, papakinggan din po natin yung testimony or kung ano man yung natutunan kasi nakapag-testimony na sila nung nakaraan, maaring ngayon ay baka meron din silang i-share na natutunan din nila ngayong umagang ito. Yan. Unahin natin si Rhea. Pag ganun tayo. Ayan, good morning po sa ating lahat. Mga narinig po namin ay isang malaking lesson po sa amin. Kumbaga sa akin mismo po ay naging blessing po yun. Nagmula kay Ma'am Apple hanggang kay Ma'am Cherry po na andun po yung kung paano po naligtas nga po si Ma'am Apple. Ay, kumbaga kung para sa akin po kasi ako laking Sunday school. So, hindi ibig sabihin na lumaki ka sa church is ganun ka na. So, parang nung narinig ko yung ni Ma'am Apple, parang sabi ko, iba talaga kapag yung hindi ka nagmula or bata ka pa lang is pumupunta na sila sa church pero iba yung way na po. Parang ako po lumaki ako ng Sunday school pero hindi ko pa nakilala din yung ang Panginoon ng bilang tagapagligtas ko. Kasi yun, dali-dalhin lang ako ni Mama nun sa church, kami magkakapatid. Kasi nga gusto niya rin lumaki kami doon. Pero, habang lumalaki po kami is, andun po na mas nakikilala namin yung Panginoon noon. So, tapos, paano din kumilos yung Panginoon sa buhay po namin. Kaya, blessing po yun na makarinig po ng mga testimony ng iba. Kasi, ganun pala yung mga kinamulatan ng buhay bago sila nakakilala sa Panginoon. Kaya, yun po, sobrang thankful po dahil may naririnig po tayong mga testimony na ganun na talagang nung nakakilala sa Panginoon, parang ayaw na sa kamunduhan or like, yes. Parang iwas na, kundi mas gusto na lang na magbabad sa pagbabasa ng Bible katulad yan ni Ma'am Apple, di ba po? Kaya, naging blessing po yun sa akin. Kaya, yun lang po. Amen. At si Sheila naman. Good morning po sa ating lahat. Ang sa akin naman po is, ititestimony ko din po ito. Nice, nagpasalamat po ako sa mga narinig po namin na naka-encourage po. Salamat po Ma'am Apple, Ma'am Cherry. Sa akin naman po is, nagpapasalamat po
una-una po talaga yung salvation po talaga. Kasi nung tinanggap ko si Jesus Christ, dito po nagbago yung buhay ko. At nagpapasalamat din po ako kasi i-share ko lang to. Alam kong na-share ko na po ito sa inyo. Nung nandito na po ako, nung nagtrabaho na po ko dyan sa PMA, nagtrabaho ako para maipadala ako sa magulang ko doon sa Mindanao. Pero nung parati po ako nakakapakinig po ng salita ng Diyos, pinapaliwanag po ng mayos, iniisa-isa po ni Pastor, doon ko po na-realize na, okay, kung ano talaga yung decision ko na gagawin ko sa buhay ko. Kaya nung anniversary? Yung sa anniversary po sa CSI po, doon, yung sa January, doon, nag-excuse po ako sa trabaho ko, nasasama po ako doon. Kaya doon, sa pakikinig ko po doon ng salita ng Diyos, parang doon ko din naisip, ano ba talaga? Aalis ako sa trabaho, magpo-full time ako. Kaya doon, parang hindi ko pa sure noon. Nung nandito na kami sa Baguio, pinagpipray ko, ano ba talaga yung decision ko. Humingi ako ng tulong sa Panginoon. Kaya yun, nung time na yun noon nagpaalam na ako sa doon sa tinatrabahoan ko diyan sa loob po ng PayMe. Nagpaalam po ako na umalis na po kasi every services po kasi nung hindi pa ako nagtatrabaho is parati akong uma-attend sa service, hindi po nalilate, ganun. Pero nung nagtatrabaho na ako, parang nawala sa akin yun, parang nanghihina ako, lalo na yung sa pagsusulwining, parang hinahanap-hanap ko parati, pero parang doon sa loob, parang nahihiya pa ako kasi di ko pa masyado, yung pagsusulwining, pero nung nandun ako, inisip paano kaya to, parati akong hindi na ako nakaka-practice sa choir, yung ministry ko parang nawala na, kaya ayun, inisip ko, okay, sige, kung ano yung decision ko, Lord, kayo na po yung bahala. Kaya, nung time na po yun is, nagpaalam po ako na aalis na po ako. At dito na po ako sa church na magpo-full time. Kaya, yun po yung blessing pa sa akin. Kaya, salamat po talaga, Pastor RJ, sa mga salita ng Diyos po na pinapakain niyo po sa amin spiritually. At salamat po kasi ini-explain niyo po talaga ng maayos para maintindihan po talaga namin kung anong ibig sabihin po ng salvation po. At kaya magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at i-enjoy po natin. Yun lamang po. To God be the glory. Ayan, at yung dalawa nating nagwagwapuhang mga gentlemen, si Roy at si Weckham. Gandang umaga po sa ating lahat. Yung akin lang po is, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala niya ako dito kasi kung hindi ako dinala ng Panginoon dito is andun pa rin ako sa amin na yung buhay is hindi alam kung saan papatungo. Yung buhay ko kasi noon is hindi talaga kaayayan tignan, yung puro bisyo, puro sa galaan, sa mga kaibigan, yung hindi na nakakatulong sa magulang, ganun. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil dinala niya ako dito. Pati yung
Pati yung sa pag-aaral ko is mas pinili ko yung kalooban ng Diyos para sa akin. Doon ko nakikita yung katotohanan na kung sa kalooban ka ng Panginoon is mababago talaga yung buhay mo. Sa akin is, yung pag-aaral, iniibang ko dahil pinaliwanag sa akin ni Pastor RJ kung paano mangyayari kung yung hanap lang naman natin sa pag-aaral natin is yung gusto mo lang ipagmalaki, makakuha ng pera, is hindi naman tayo kayang ligtas ng pera. Is kung isipin talaga natin naman is kung saan tayo nanggaling at sinong nagligtas sa atin. Inisip ko yung sinabi ni Pastor RJ na kung siya yung Savior natin na siya yung Savior natin na ang Diyos, siya yung sundin natin at sundin natin yung kalooban niya para sa atin. Upang, yun niya sabi ni Ma'am Cherry is mag-continue lang tayo upang mas marami pang souls ang ma-win natin. Yun lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga napakinggan po namin testimony, nakaka-bless po at yun din po ay asal para rin po sa amin po at sa mga testimony po nila, nakaka-bless po at ganoon po talaga pag dumating na sa yung sa punto na yung kaligtasan mo at di mo alam nga kung saan ka papatungo, kaya nga ang salita ng Diyos ay dumating sa atin para ligtas tayo sa kasalanan. At yun nga rin po, testimony rin po ako at yung pagdidesisyon ko rin po na gusto kong magsundalo at gumulong-gulo rin po ako sa isip ko na paano kung sundalo ka ng bayan puno naman ng pang makamunduang gawain at kung sa Diyos naman ako mas pinili kong maglingkod sa Diyos at magpagamit po sa Kanya at yun nga po nagpapasalamat ako sa salvation na natanggap ko at yung mga pang makabundong gawain na iniwan ko, tinalikuran ko, mga kaibigan ko na nagbibisyo, hindi ko na po sila sinasamahan at yung mga pagsusugal po, hindi ko na rin po ginagawa. At ayaw ko na rin pong balikan sapagkat may Diyos po ako na kinikilala at may sariling tagapagligtas. At yun lang po. Amen. Ayan. So, di ba nakakatuwa na actually hindi nakakasawang pakinggan yung mga testimony na ganito. Kung papaanong binago ng Panginoon ang isang buhay na dati ay gulong-gulo, sabi ni Recom. Dati ay hindi kaaya-aya, sabi naman ni Roy. Pero nakikita natin ngayon dahil sa naging maliwanag sa kanila yung kanilang kaligtasan, yung salita ng Diyos, yung Diyos
no, ay lubos nilang nakilala kaya sila nagkaroon ng ganitong desisyon sa buhay. Kaya patuloy lang po tayo at I hope na na-bless po ang bawat isa. Ma'am Apple, meron pa po kayong gustong idagdag? Ano lang ma'am, yung sa mga nanonood, especially sa mga students, sa mga interns, kung nararanasan nyo din yung naranasan ko noon, kung hindi pa kayo sure, gulong-gulo yung malaman, i-approach nyo lang kami para maipaliwanag ulit sa inyo yung gospel. Ano ba talaga ang sinasabi natin na salvation? Yun lang ma'am. Yes, at yun din yung lagi kong sinasabi sa kanila, no? Even yung desire din nila na maligtas yung kanilang pamilya, makakilala, ay pwedeng-pwede po kami, no? Na sabihan nyo lamang po kami at pupuntahan po natin ang inyong mga kamag-anakan. Yan. So, nandito lang po itong mga kapatiran ninyo. Huwag nyo pong isipin na strangers kayo dito sa PMA Baptist Church. You are a family to us, no? Lalong-lalo na kung kayo ay naligtas na, sumunod kayo sa water baptism, ay isang pamilya lang po tayo. Yan. So, wag po kayong mahiya na lumapit sa kahit sino sa amin. Yan. And si Ma'am Geraldine, di na natin nakita si Ma'am Geraldine, pero salamat sa pag-join nyo. Kanina nandyan din si Ma'am Emilia. At sa lahat ng mga nasa FB Live, maraming salamat po. At I hope na sa umagang ito ay naging blessing po ang pag-aaral natin ng Word of God. At ito ay babaunin natin sa buong maghapon, magbibigay sa atin ng lakas ng loob ulit para mag-win ng marami pang kaluluwa, mag-invite para sa panambahan natin mamayang hapon. Okay, so manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na muli po ay natutunan namin yung kagandahan, Panginoon, ng isang pagkakataon sa buhay ng tao na siya ay maligtas. Salamat sa mga testimonies. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na siyang naging daan para magkaroon po kami ng kaliwanagan sa aming buhay. At nawa ay sa lahat ng aming narinig, ay gamitin nyo rin po ito na motivation sa amin to win more souls and to continue to obey yung mga instructions nyo po sa amin, Panginoon. At salamat sa pag-sustain nyo po sa aming internet connection, sa kuryente, at salamat sa wisdom, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga nakasama po namin sa Google Meet, sa FB Live. At sa buong maghapon na ito, I pray na kayo pong mag-ingat sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Maaring merong pong low pressure. Pero huwag niyo pong pahintulutan na maging hadlang ito na para yung mga kapatiran ay hindi maka-join sa panambahan mamayang gabi, Panginoon. Salamat po at patuloy po naming nilalapit sa inyong lahat ng aming gagawin. Kayo po ang manguna sa amin. Forgive us, Lord, for all our sins and thank you for your faithfulness to us. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamayang hapon sa panambahan. God bless! Thank you, Ma'am Apple! Thank you, ma'am. Thank you po.